village deep in the wilderness, an ever-glowing candle shone brightly. Its magic was so powerful, a place of wonder was born, an encanto. The Madrigal family lived there in a home they called casita. Rhythm of its own design. This is my family, a perfect constellation. So many stars and everybody gets to shine. Whoa, let's be clear, Abuela runs this show. Whoa, she led us here so many years ago. Whoa, and every year our family blessings grow. There's just a lot you simply got to know. So, welcome to the family Madrigal, the home of the family Madrigal. We're on our way, where all the people are fantastical and magical. I'm part of the family Madrigal. Oh my God, it's Sam! What are the gifts? I can't remember all the gifts. All right, relax. It is physically impossible to relax. Everything. What are your powers? Just tell us what everyone can do. And that's why coffee's for grown-ups. My tia Peppa, her mood affects the weather. When she's unhappy, well, the temperature gets weird. My Theo Bruno, We don't talk about Bruno. they say he saw the future. One day he disappeared. Oh, and that's why Mom Julieta, here's her deal. Whoa, the truth is she can heal you with a meal. Whoa, her recipes are remedies for real. If you're impressed, imagine how I feel, Mom. Welcome to the family Madrigal, the home of the family Madrigal. Hey, coming through! I know it sounds a bit fantastical and magical, but I'm part of the family Madrigal. You guys fell in love with family Madrigal, and now they're part of your family Madrigal. See Theo, Felix, Mary, Peppa, and my dad married Julieta. That's how Abuela became an Abuela Madrigal. Let's go, let's go. We swear to always help those around us and earn the miracle that somehow found us. The town keeps growing, the world keeps turning, but work and dedication will keep the miracle burning, and each new generation must keep the miracle burning. Cousin Dolores can hear a pin drop. Camilo shapes, Antonio gets his gift today. My older sisters, Isabella and Luisa, one strong, one graceful, perfect in every way. Grows a flower, the town goes wild. She's a perfect golden child, and Luisa's super strong, the beauty and the brawn, no wrong. That's life in the family Madrigal. Now you know the family Madrigal, where all the people are fantastical and magical. That's who we are in the family Madrigal. Adios! Nasa hapagkainan, nag-usap-usap ang pamilya Madrigal. Tinanong ni Lola Abuela ang kanyang mga apo tungkol sa mga nangyari sa kanila sa buong maghapon. Kamusta maghapon yung mga apo? Meron ba kayong gustong ibahagi sa mga nangyari sa inyo sa buong maghapon? Opo, Lola. Meron po, Lola. Ako din po. Sige, isa-isa ko kayong tatanungin ha. Mauna ka na, Maribel. Kanina po, nakausap ko po ang aking kaibigan. Sobrang malungkot pa rin po siya dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Hindi pa rin po siya nakaka-move on. Alam mo, Maribel, mahirap pa rin tanggapin. 2 buwan na mula nang mawala si nanay. Parang may malaking puwang sa puso ko na hindi mapunan. Naintindihan ko, Maria. Napakahirap mawalan ng mahal sa buhay, lalo na't magulang mo. Kamusta ka na? Sinusubukan ko lang kayanin. Pero minsan naiisip ko, hanggang dito na lang ba yun? Na hindi ko na talaga sila makikita kailanman? Alam mo, Maria, gusto kong ibahagi ang isang bagay na tumulong sa akin noong namatay si tatay. Ano yun? Naniniwala ako sa konsepto ng pamilyang walang hanggan na kahit matapos ang buhay dito sa lupa, maaari pa rin nating makasama ang ating mahal sa buhay sa kabilang buhay. Paano naman mangyayari yun?
Akala ko kapag tapos na ang buhay dito, tapos na rin ang lahat. Hindi, Maria. Naniniwala ako na ang ating mga pamilya ay may malalim na layunin. Hindi lang tayo magkakasama para sa mundong ito. Sa tulong ng Diyos, maaari tayong muling magkita. Alam mo ba yung tungkol sa plano ng kaligtasan? Hindi ko pa masyadong nauunawaan. Ang Diyos ay may plano para sa bawat isa sa atin. At bahagi nito ang pagbibigay ng pagkakataon mamuhay muli kasama ang ating mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng sagradong ordinansa tulad ng kasal na para sa kawalang hanggan at sa pagsunod sa mga kautusan niya, maaari nating maranasan ang kagalakan ng pagiging magkasama magpakailanman. Ang ganda naman ng ideya na yan. Parang nagbibigay ng pag-asa. Totoo, Maria, iyon ang nagpapalakas ng loob ko noong mga panahong hinahanap ko rin ang mga sagot. Hindi madali, pero sa panalangin at pananampalataya, unti-unti kong naramdaman ang kapayapaan. Gusto kong maramdaman din yan, Maribel. Paano ba ako magsisimula? Simulan mo sa panalangin, Maria. Kausapin mo ang Diyos at kung gusto mong matuto pa, samahan kita. May mga banal na kasulatan at gabay na maaaring makatulong sa iyo. Salamat, Maribel. Kailangan ko talaga ng ganitong pag-asa ngayon. Lagi akong nandito para sa iyo, Maria. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Salamat talaga, Maribel. Salamat, Apo. Napakaganda ng ginawa mo. Ikaw naman, Isabel. Ano naman magandang nangyari sa iyo kanina? Kanina po kasi, may malapit sa akin na humingi ng advice tungkol sa love life niya. Maaari mo bang may bahagi, Apo? Pwede naman po, kasi ganito po yon. At Isabel, may sasabihin ako sa'yo. Huwag mo akong husgahan na. Sige, ano yon? Nagpaplano kasi kami ni Paulo na magli-live-in na kami. Magli-live-in? Bakit naman? Kasi nga, mahal naman namin ang isa't isa, ate. Tsaka sa tingin ko, mas makikilala ko siya kung magsasama na kami. Hindi rin naman sigurado ang kasal, di ba? At least ganito. Parang subok lang. Naintindihan ko kung bakit mo yan naisip. Pero sa totoo lang, Dolores, gusto ko sana ipaliwanag kung bakit delikado ang desisyong yan. Delikado? Hindi naman bawal to ngayon, ate. Marami ang gumagawa nito. Oo, maraming gumagawa, pero hindi ibig sabihin na tama yan. Ang pagsasama sa labas ng kasal ay may mga consequence, hindi lang sa emosyonal, kundi pati na rin sa spiritual. Ang batas ng kalinisan o chastity ay itinuro para protektahan tayo. Protektahan? Sa anong paraan? Ang intimacy o ang physical na aspeto ng relasyon ay sagrado. Ito ay regalo ng Diyos na inilaan lamang para sa mag-asawang nasa ilalim ng kasal. Kapag ginawa ito sa labas ng kasal, madalas itong nagdudulot ng sakit. Sakit ng loob kapag hindi nagtagumpay ang relasyon. Pagsisisi o mas malaking komplikasyon tulad ng hindi planadong pagbubuntis. Pero mahal namin ang isa't isa, ate. Sigurado naman ako kay Paulo. Naintindihan ko ang pagmamahal mo, Dolores. Pero ang totoong pagmamahal ay respeto at paghihintay. Kung mahal ka talaga ni Paulo, ikaw galang niya ang plano ng Diyos para sa inyo. Ang kasal ng tamang paraan para magkasama kayo. Pero ate, paano kung malalaman kung compatible kami kung hindi muna namin susubukan? Dolores, ang compatibility ay hindi nasusukat sa pagsasama bago ang kasal. Nasusukat ito sa tiwala, respeto at pagmamahalan na batay sa tamang prinsipyo. Ang pagsunod sa batas ng kalinisan ay nagpapakita na tunay na commitment hindi lang sa isa't isa kundi sa Diyos. Mahirap pala, ate. Pero naiintindihan ko na ngayon kung bakit mahalaga to. Alam kong hindi madali, Dolores, pero tandaan mo ha, mahal ka ng Diyos at gusto niyang bigyan ka ng tunay na kaligayahan. Hindi pansamantala, kundi walang hanggan. Kung kailangan mo ng tulong o may tanong ka pa, nandito lang ako. Salamat, ate. Basta ipagdasal mo ha, hingin mo ang gabay niya. Huwag kang matakot na maghintay sa tamang panahon. Salamat talaga, ate. Walang anuman. Mahal kita eh. Gusto ko lang naman pinakamabuti para sa iyo eh.
Salamat Isabel, naging liwanag ka niya. Para sa kanya, napakalaking bagay ang ginawa mo sa pagpapaunawa ng prinsipyong iyon. Ikaw naman Apo, anong may babahagi mo? Si Nanay Julita po kasi at Tia Pepa ay nagkaroon ng alitan kanina dahil lang po sa damit. Ha? Bakit? Ano nangyari? Ganito po ang nangyari kanina. Tiyang, kailan kayo magtuturuan dalawa? Ang liit na bagay pero parang hindi nyo kayang ayusin. Hindi mo naintindihan. Kinuha niya ang damit ko nang hindi nagpapaalam. Gusto kong isuot yun ng isang araw pero hindi ko na makita. At ano naman, ibinalik ko naman, di ba? Hindi ko naman sinasadya. Akala ko, hindi mo na ginagamit. Hindi naman kasi ng punto. Ang punto ay dapat magpaalam ka. Respeto naman, Pepa. Tiyang, hindi ba't magkapatid kayo? Bakit parang napakaliit na bagay nito pero parang ang bigat ng galit nyo sa isa't isa? Hindi ko kasi naintindihan, Luisa. Lagi na lang ganito si Pepa, parang walang konsiderasyon. Eh, ikaw naman, Julieta. Palagi ka rin nakatingin sa mga pagkamali ko. Hindi ka na marunong magpatawad. Tama na po, bakit kayo magkaganyan? Hindi ba't mas matibay ang samahan ninyo bilang magkapatid? Nay, Chang, ang galit hindi nakakatulong sa atin. Ang maliit na tampo kapag hinayaang lumaki, nagiging pader na naghihiwalay sa atin. Sa halip na masaya tayong magkakasama, bakit kailangan pang magtalo? Siya naman ang hindi nakakintindi sa akin. Chang, kung humingi ka ng tawad, ipakita mo ang sinseridad mo at nay, alam kong nasaktan ka, pero hindi ba mas mahalaga ang relasyon nyo kaysa isang pirasong ng damit? Alam kong tama ka, Luisa. Pero hirap lang talagang lunukin ang pride minsan. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Patawad din kung medyo napalakas ang boses ko kanina. Ayun naman pala eh, ang mahalaga, marunong kayo magpatawad sa isa't isa. Salamat, Pepa. Next time, magpaalam talaga ako. Haha, ang dali nyo naman palang kausap, basta maayos ang usapan. Tara na, magmerienda tayo. Ano gusto nyo? Jollibee o McDo fried chicken? Basta ikaw ang taya, Luisa. Malaking pasasalamat ko sa inyo mga apo. Napakaswerte ng pamilya natin sa inyo. Salamat sa pagiging liwanag nyo sa mga taong nakapaligid sa inyo. Ganito ang kailangan ng mundo natin ngayon, ang magkaroon ng tunay na liwanag mula kay Kristo. Salamat din po, Lola. Salamat din po, Lola, sa magandang halimbawa niyo po sa amin.